Hello, pag-usapan natin ngayon ang mga breadwinners na usong topic. Ito yung galing sa Pinoy Info ng mga hinaing ng mga breadwinners. Hi admin, I just want to express my emotion here. Ang hirap maging breadwinner ka sa family. Yung gusto mong bumili ng phone pero di mo magawa kasi may pinapakain ka. Ang hirap, nakaka-depress, buhay life. Etong isa pa, sabi niya, hello, good day, hihingi sana ako ng advice. Gusto ko po makaipon pero ako kasi yung breadwinner, nag-budget naman po ako para sa kanila. Nag-try ako mag-limit ng perang pinapadala para sa kanila pero kulang pa rin. Kulang pa rin po. 8,000 pesos a month. Hihingi pa rin sila kesyo. Kasi kesyo nagamit na raw at may babayaran daw sila. Ubus na po ako. Magagalit pa sila kung sinasabi kong wala na akong pera at hindi ako magbibigay. Wala po akong savings. Gusto ko muna unahin ko sarili ko ngayon pero kasi breadwinner ako. Naawa ako pag wala rin sila. Ano pong dapat kong gawin? Paano po budgetin yung au pair allowance? Salamat po. Napapanood ko sa Showtime about sa yung breadwinner na siya lang yung mag-isa nagtatrabaho. Tinitipid niya yung sarili niya. Halos hindi siya kumakain para lang may maitustos sa pamilya niya. Nalala ko rin yung sinabi ni Regine Velasquez na 11 years old pa lang siya, breadwinner na siya, na sumasali siya sa mga contest, tapos umuwi siya. Hindi niya na halos nakikita yung mga kapatid niya, nagulat na lang siya, parang ang lalaki na nila. Hindi na niya namalayan kasi nga, puro siya trabaho. Inahanap ko sa internet kung kailan nagsimula yung breadwinner culture sa Pilipinas. Pero hindi ko siya mahanap eh. Kasi nalagay ko may breadwinner culture sa Pilipinas kasi tayo yung kultura natin, yung tipo ng inaalagaan natin yung pamilya natin, na yung close family ties natin. Kaya nagkaroon ng mga breadwinner. Ako po, breadwinner din ako since 2005 nung graduate ako ng college kasi ako yung unang-una nakatapos ng college sa family namin. So parang automatic kasi ang breadwinner kasi sa Pilipinas, kung sino yung may pinaka malaking income o kaya kung sino yung unang nakatapos, kung sino yung unang nakapagtrabaho, yun yung automatically nagiging breadwinner. Minsan yung panganay, minsan yung sa kaso ko naman pangalawang panganay. Isipin po natin, para doon sa mga pamilya ng may breadwinner, wag po natin ipasalo lahat doon sa breadwinner kasi yung breadwinner po, kung tutuusin, hindi po niya obligasyon na suportahan ng pamilya. Dahil Pilipino siya, dahil mabait siya, nasa puso niya yung tulungan yung pamilya niya rin na umangat sa buhay. Kasi iniisip ko rin yan eh, yung pagiging breadwinner. Kasi nga, inisip mo, naranasan mo yung hirap sa buhay. Gusto mo na wag na nila maranasan yun, di ba? Kaya ka nagsimulang maging breadwinner. Gusto mo na, imbis na kumakain lang ng kanin na may kape, o kanin na may toyo, tapos matika, gusto mo na kahit paano makain sila ng normal, di ba? Kaya ka nagsumikap. Sa mga magulang, pag meron po kayong anak na breadwinner, huwag po natin bitawan yung responsibilidad sa iba nating anak at pamilya kung kaya pa po natin magtrabaho. Kasi po hindi po kakayanin ng isang breadwinner lang ang buong pamilya. Kailangan po lahat tayo magtulong-tulong, lahat tayo magtrabaho, lahat tayo dapat nagsishare. Hindi lang yung isang tao kasi napakabigat po kung iaasa natin lahat. At saka wag niyo po isipin na porkit nasa abroad yung isang tao o yung anak niyo na malaki na yung sweldo niya, parang wala na po siyang gastusin. May mga gastusin pa po siya doon, isipin po ninyo yun. Tsaka nagtatrabaho din po yun sa ibang bansa. Kailangan niya rin po mabuhay. Kaya po wag po natin basta sana maawa kayo sa mga breadwinner kasi kung tutusin, yung mga breadwinner, nila yung sinasacrifice nila, yung oras nila, yung pera nila, yung kita nila para lang maiangat yung buhay, yung way of living ng pamilya. Dapat po lahat po tayo magtulong-tulungan, lahat tayo
magtrabaho para sa ikuunlad ng pamilya natin. Huwag po natin iasa lang sa breadwinner kasi ang breadwinner hindi po niya obligasyon na iangat yung pamilya. Lalo ngayon, napakaraming gastusin, napakataas ng bilihin, yung isang sweldo hindi po enough para sa napakaraming bibig na papakainin. Luckily naman sa part ko, ngayon naman lahat ng may mga trabaho naman yung mga kapatid ko, tapos pamangkin ko, nakatapos ako ng isang college, may trabaho na rin siya, kahit pa nakatulong na rin siya. Kumbaga, ang may isip mo sa breadwinner kasi, ang sabihin ko sa mga breadwinner, magpalakas kayo ng loob nyo, at saka isipin nyo yung future na binibigay nyo sa family nyo, binibigyan nyo sila ng pagkakataon na magkaroon ng mas maayos na buhay kaysa sa naging buhay nung bata pa kayo. Kaya nyo pinili maging breadwinner. Pero isipin nyo rin yung sarili nyo, huwag nyo masyadong isa-sacrifice yung happiness nyo, yung health nyo, at saka yung income nyo. Tumulong kayo ng kaya nyo lang at maluwag sa puso nyo. Tsaka kausapin nyo na maayos yung pamilya nyo, huwag nyo pamihasain na kayo lahat. Lalo kung hindi nyo kaya. Voice it out kasi kayo rin po ang magdadala niyan. Kayo rin po ang mabibigatan kung bibitbitin niyo lahat ng responsibilidad. Tulong-tulong po tayo para sa ikaangat ng pamilya natin. Huwag niyo po iasa lahat sa breadwinner. Dapat po ang breadwinner sa pamilya hindi iisa, kundi lahat ng may kakayahang magtrabaho at mag-contribute sa family. Dapat sila ay tumulong. Yan lang po.